don't worry about it. Importante, you're happy with what you're doing and what you're giving, satisfied ka. And then, ano lang, move forward lang na move forward. Then after that, pag madami ka ng, if you're happy with that, yung sa COA lang, then it's okay. And then, pero kung gusto mo pa ng, to go a little higher, to go to the next step, punta ka na ng barangay. Hindi mo kailangang maging opisyales o tumakbong kahit na ano. Hindi mo kailangan maging politiko para makatulong. Kasi usually sinasabi ng mga politiko, andito ako para tumulong. Well, pwede ka rin naman tumulong maski hindi ka magpo-politiko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong panauhin, si Dino Santos, ang host nyo sa 4H. Alam nyo naman kung ano yung 4H, di ba? Happiness, Hope, Health, and Humor. Ngayong hapon, pag-uusapan natin yung H na pinakamahalaga sa lahat, yung tinatawag nating hope. Kasi ang pamagat ng ating show ngayong hapon ay Second Chance. At by coincidence po, ang ating guest ngayon ay second time guest sa ating show. Pero dati sa Leader's Edge siya. Ngayon naman, dito siya sa 4H. Ang walang iba kundi si Alan Colico. So, Alan, can you introduce yourself a little bit para lang masariwa yung alaala na ating mga fans mo? Yan. Anyway, ako po si Alan Colico. Kasalukuyang isang member ng Lupon Tagapamayapa ng barangay o the Barangay Justice System. At then dito tayo sa opisina ng Lupon. Ito ang Lupon. This is where we hold the hearings. Mm-hmm. And I was, during the first interview, I was the barangay secretary. Oo nga. Yes. During that time. So, the office natin, nandun tayo sa office ni Cap. Now, I am the head of the Lupon. At nandito naman tayo sa opisina ng Lupon Tagapamayapa ng Barangay Marcelo Green. Alan, matanong ko nga lang ba, yung buhay mo ba talagang nakita mong parang destino ka talaga sa public service or yung tipong, paano ka na padpad sa larangan na to? Actually, hindi ko naman plano to Yeah. Hindi ko plano to. I do something else. I am actually a licensed customs broker. Uy! Yan. Doon tayo sa larangan ng customs. And so many other things. I was a race car driver. Awesome! I was a soldier. Oh my gosh. Wow. So, madami yun. Yung nga lang, medyo I live an adventurous life. I don't stay to one path. I go to every doors presenting opportunities. So I'm being offered this. I say yes. I say yes to everything, knowing that I will learn something from it. Ibig sabihin pala, marami tayong pwedeng pag-usapan. Pati yung Yes. drag racing nung panahon sa... Did drag racing I do circuit racing Circuit racing. I did go-kart. Ay, I did circuit, and then I also did RC racing. pati yung RC I was a national and international champion RC racing. So yun, madami tayong pinagdaanan sa buhay. And then, at the same time, meron din akong profession talaga. But then, I thought it would be boring kung isa lang. Good point. So, I'm doing so many other things. Napadpad tayo sa HOA. Nagkasama tayo noon during the federation. And that opened the doors for me to do service for the community. Community service na tayo. Sige, so anong gagawin natin? Pataas na tayo. So, napunta naman tayo sa barangay. I've been doing this Lupon thing for a decade.
Decade. Dekada. Hindi ko rin nakakalain eh. Umabot na ng dekada pala ito. So, nobody's counting. Anyway, I'm Yeah, not counting the we're years. not. But realizing it, oh, 1 decade na pala yun of this strenuous job. You know, and then actually mga volunteers lang naman kami dito. This is not a job. This is a vocation. This is a calling. Yes. And it requires, actually, it required all the knowledge and wisdom that I learned from life. Because you're solving somebody else's problems. You're right. Yeah, you're helping people solve their problems. And how can you solve problems when you have not learned anything from life? Totoo. So, yeah, napunta tayo dito. Nandito na tayo ngayon. And hopefully, I don't know what doors would open for me next. And the next time na in-interview mo ko, iba na yun. Baka iba na naman. Iba na naman yung kalokohan natin o racket natin. But I'm open for that. I'm open for anything. Because life always presents Yeah. Sabi nga ni Forrest Gump, it's like a box of chocolates. Yes. You never know what you're going to get. Alam mo, gusto kong saluin yung sinasabi ni Alan na mahirap yung trabaho ng lupong tagapamayapa. Dahil yung tatay ko noon, siguro nakwento ko rin sa'yo, dati rin siyang lupong tagapamayapa. Oh, yeah. Ayaw na siyang pakawalan ng kanyang kapitan. Yeah. Kasi 18 taon. Matanda na yung tatay ko, 70, ayaw pa rin pahintuin. He loved this job. You know, it didn't really pay much. Kasi ang style noon was, bawat kaso na masolve niya, meron siyang allowance. May ganun? Wow! Sabi ka lang dito. Parang commission basis yun. Galing na na. Commission. Kasi yung tatay ko lang yung nakakapasok sa parang version ng Tondo sa Cebu. Kasi lahat ng mga nilalapitan Galing na na. natatakot pumunta doon. Yung tatay ko lang nakakapasok kasi he was very good at relationships and making friends. Kind of like you. Siguro, malulupit yung mga problema nila doon. Some of them were really big. Halimbawa, merong criminal na doon nagtago. Tapos yung mga pulis natatakot pumasok. So, yung tatay ko yung nauutusan, Manong Nats, subukan mga kausapin para lumabas na mahinahon. Ano na yun? Ibang level of mediation na yun. Ibang level. Tapos alam mo, nakita ko minsan nung naglalakad kami galing sa Ayala Mall sa Cebu. Dahil madilim na sa kalsada, nauna kasi ako naglakad dahil yung tatay ko may prostate cancer noong time na medyo mabagal na maglakad. Sumasama sa akin mamasyal. Ano age na? 70 na siya. May edad na. So, mabagal na siya maglakad. Biglang may dalawang tumawid na maraming tattoo. Okay. Tapos yung radar ko biglang sabi ko, naku ba, ba't tumawid bigla to? Ngayon lang papalapit ako. So sabi ko, sa loob-loob ko, situational awareness, lagay ko, hold up ako ng mga ito. Okay. Pero nung lumabas yung tatay ko galing sa kadiliman kasi nailawan ng street lamp, nung nakita siya, sabi nung dalawa, Manong Nats, ikaw man di ay na. Tapos sabi ng tatay ko, anak ko yan, galing Maynila. Tapos yung dalawa nagsabi, ay, sige, sorry ha. Tapos tumawid ulit, bumalik, sabi ko, walang nga ako, lahat pala kilala mo talaga. Kaya hanga ako sa mga tulad ni Alan, tsaka ng ama ko, na yumao na, kasi malaking bagay ang nagagawa ng isang lupong tagapamayapa. Well, alam mo naman sa Barangay Marcelo Green, which is one of the 16 barangays of Parañaque. And 16 lang tayo. And, Parañaque in general. Generally, peaceful naman. Ibang, parang hindi naman, medyo ang level ng mga disputes dito sa barangay natin, mababaw lang. Hindi malalim. Ano lang, neighbor disputes, away, mga pananakit. Pero so, hindi naman barilan dito. Medyo mababaw. So, madali namang isolve. Okay. Pero pag hindi natin gayang isolve,
at nangangailangan ng mas haba-habang iusapan. Oo. Oo, doon sila sa korte magsasandig light. Oh, okay. Doon sila mag-uusap ngayon. So, ang ginagawa natin sa Lupon, binabawasan lang naman natin yung mga ah, cases sa korte. Imbis na magdiretsong korte Oo, sila, kaysa mabot. ayun ang design ng ng Lupon Tagapamayapa. Instead of going straight to the courts, Mm. dito muna kayo sa community level. So, guys, actually, supposedly, mas maganda nga kung HOA level. Yes. Sa HOA level, meron tayong mga grievance committee. Mm. At yung grievance committee niyan, tulungan kayo, lalo na magkapit-bahay kayo, pareho kayong member ng HOA, meron kayong hindi pagkakaintindihan bilang magkapit-bahay, doon muna kayo. Mm. Mag-usap kayo sa HOA ninyo, and then after that, pag hindi kaya Mm. ng HOA, i-endorso ngayon yan dito sa barangay Mm. for the next step. Tayo naman, tatanggapin natin sila, ayusin natin sila. Pag hindi talaga sila maayos, tatalin natin sila ngayon sa korte. Bibigay tayo ng certificate to file action Mm. para makapag-file na ng formal na reklamo yung complainant sa korte. Kumbaga mga kaibigan, kaya po natin tinawag itong episode nating A Second Chance. Kasi nga, kaysa na mauwi pa sa husgado, Yan! gumastos sila ng abogado, Yan! sila, pinapayaman lang kasi appearance fee, acceptance fee, filing fee. Libo yun! Laki nun, no? Libo yung bawat appearance. Bawat kembot, yan. Minsan sa isang hearing, wala namang mangyayari doon. Oo, Minsan Minsan hindi mo nag-attendance lang. Oo, yun. Tapos binasa lang. Tapos na. May 3,000 continue. na yun. 3,000 kagad. Pinapayaman lang natin yung mga abogado natin. Kaya second chance itong trabaho na ginagawa Yeah, natin. very good. Nagkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na makaiwas sa gastos at mahabang hidwaan. Yan. Kumbaga, peace. O dito sa Lupon, Tagapangmayapa, ang goal nga mas settle amicably, as much as possible. Dito, win-win solution ang in-offer namin. Meaning to say, panalo ka bilang complainant, panalo din yung respondent. Respondent. Oo, parang hinahanap natin yung gitna, sa settlement nga siya. Hindi katulad sa korte, doon winner take all. Diba? Pag Yes. nagkorte ka, Oo. panalo ngayon yung isa, Okay. siya yung magbabayad ng damages. Yes. After that, babayaran mo pa lahat ng abogado and everything. Kasi meron yung Yan. actual damages, punitive damages, Yeah. emotional damages. Ang dami. Maraming Dami damage. doon. So, kung iisa-isahin mo kung ano yung damages na yan, ang dami nun eh. Oo. So, tapos babayaran mo pa ngayon yung abogado niya. Ito. So, in here, yung ganun. Magkano lang babayaran mo? Ang baba ng natin sa buong barangay. Oh. Tayo yung pinakamababang filing fee. Sige, makinig kayo. Sa halagang 50 pesos lang. Oh, Isusolve namin yung problema doon sa halagang 50 pesos lang. 50 pesos. Ang baba, pinakamababa sa buong Paranaque. May resibo pa yan. Persibo ko yun. Oh. Ah, Kaya service talaga. Hindi siya negosyo, service ng gobyerno ito. Dahil kung tutuusin mo, it should cost more. Pero sa halagang 50 pesos, minsan may mga problemang 8 million pesos yung pinakamalaki kong nasolve. 8 million pesos yung kanilang dispute. Nasolve ko sa halagang 50 pesos na pinaya. Wow. So, hindi ang laking bagay. Diba? Tapos nung Sa korte yun, Oh. filing fee pa lang, mahal na. Yes. Well, Kasi dependent yun sa value. lalo na pag civil case kasi. Yan. Mas mahal yung So, mabigat. So, this is a very good solution. Ibang bansa, merong mga ibang bansa na merong parang equivalent nito. Merong mga ibang bansa. Matanong ko nga pala, pagka, kunyari, merong gustong magpa-areglo or magkaroon ng kapayapaan, lumapit sa'yo, how long would it typically take? Gano'ng katagal yun ba? Mula sa
Sir Alan, pwede bang magpatulong sa'yo kasi meron kaming hindi pagkakaunawaan ni ganito. From the time na sinabi niya na ito to the time na na-resolve, usually, ano yung typical? Actually, depende naman yun sa ah, mga ano nila, no, mindset nila, no. Hmm. Kung bukas yung mindset ng parehong partido, edi sa unang upo pa lang, sa first hearing, ayos na kagad yan. Madami naman ganun eh, pumupunta dito just to formally settle their disputes. Pero pag hindi bukas yung mga isip, Ay, mag-uusap pa tayo, mag-aargumento pa tayo, mga ganun. hindi kaya. Pero officially, ang binibigay sa atin ng DILG, we are under DILG. So, pag ang binibigay sa amin na, yeah, we are under the supervision. And ang binibigay sa aming panahon lamang to do this is within 1 month. Within 1 week. Within 1 month. And then after that, 30 days yan. And then after that, pwedeng i-extend kung may nakikita kang liwanag na kailangan pa nating i-explore. Pero with that, tapos na yung normally tapos na yung jurisdiction namin ng barangay, 30 days, bibigay na yan sa court. So, saka lang may escalate kung hindi pa rin na-resolve pa within 1 Yes. month. At saka kailangan dito, hindi pwede dito yung mga lawyers and representatives. Ano? Kasi nga, ang pinag-uusap natin ay yung ating mga constituents. Hmm. Nagre-reach out tayo sa mga puso nila Hmm. na magkaroon ng liwanag ng isip at magkaroon ng kasunduan. Hmm. Hindi natin magagawa yan pag representatives. Kasi pag may representative, sige, tatanungin ko po kung okay sa kanila. Wala. Ano mangyayari sa atin doon? Ang tagal noon, tatagal. At saka sa batas, by law, it is required na talagang mga constituents lang. No representatives. Yan, liwanag nun ha. Walang mga representatives. Walang representatives. Ang ganda yan, actually, masaya to eh. Masaya tong trabaho to. As long as you're confident, dami ka nang natutunan, yung mga HOA leaders natin, ang magandang mapasok dito dahil may mga experiences na sila. Ay, oo, totoo. Tulad ng mga ayaw magbayad ng association dues. Yung mga away-away na. Siguro, may experience sila niyan na ayos nila yung mga problema ng mga kapitbahay nila. So maganda yon, dadalhin niya yung experience niya dito at dito madami pa siyang natututunan kasi from all walks na to. General na talaga to. So, magandang experience. Sana nga we could get more people to join us para may masubukan nila, may experience nila kung paano maglupon. Katulad ng Amerika. Ang Yes. Amerika merong jury system. Yes. Diba? So, jury duty yan. Hindi mo pwedeng tanggihan. So, Tayo, sa Pilipinas, hindi tayo jury. yes. No? So, talagang piskal. Abogado lang at saka judge ang nandoon. Diba? So, sa atin, at least on a community level, yung ordinaryong tao, katulad namin, nabibigyan ng pagkakataon na mag-try to resolve problems. But then, hindi kami judge dito. No? We don't judge at all. Yung dalawang partido ang nag-decide kung ano magiging fate nila. So, maganda sana kung parang meron tayong semblance of jury system where we don't require, pero we accept volunteers, Yes. more volunteers to join us in this job. Tapos ma-experience nila kung paano kasi it teaches you a lot about life actually. And about people siguro. About people. Actually, ang laking bagay sa akin nito nung naglupon ako dahil second chance, Oh. nabigyan akong second chance at being a good person. Kasi before ako naglupon, meron din akong mga anger issues. Okay. Oo, mabilis mainit ulo ko. Yung mga tinatawag na road rage. Oh. Medyo guilty ako dyan nung bata-bata ako. No?
may road rage ako. Tapos mainit ang ulo ko. Wala na yung mga kamote. Yan, iwas mga kamote. Minsan ako mismo yung kamote. Bata pwede pa magkamali. Ngayon, nung naglupot ako, medyo bata pa ako na, mga 42 lang yata ako nung lupot ko And head lupon kagad yung trabaho ko. So Oh. ako yung nag-chair ng meetings in the absence of the kapitan. Well, the job was difficult for my personality dahil mainit nga ako doon pero nung sinubo ko yun, tinanggap ko at talagang nag-commit ako. On my first day, naiyak ako After the first Serious day. ka? Iyak ako kasi nung yung pasensya ko. Inis na ako. Well, Talagang, bigyan ko na lang kayo ng tig-isang panaksak. Saksakan na lang kayo. Ganun ang gusto kong pag sabihin. ikumpara mo sa corporate life mo noon, Oo. mas mahirap pala. Mas mahirap. My So, nangyari, naubos yung pasensya ko. Minit ulo ko. But then, and then, the thing is, you have to get out of your comfort zone and explore it more. You have to get back into the fire, jump back into the fire. Yun yung attitude ko. So, siyempre, dahil after some time, nasanay ka na. And then, unti-unti, nagiging numb ka na. Nasasanay ka na, nagiging confident na ako. Nakakatawa nun, emotional din akong tao So, pag nakakarinig ako ng mga sad stories, nag-aaway na pamilya, mag-ina, mag-ama, nag-aaway sila, Yun magkapatid. yung mabibigat Pag umiyak na yung isa, iyak na rin ako. So, nakakita ka ng lupon na nakikinig, umiiyak na rin. Yes. Minsan naman, Kasi family man ka rin naman. Yan. So, naintindihan mo yung... nakaka-relate ako. So, mangyayari, pag umiyak ako, iyak na rin sila. Mag-iiyakan na kami lahat dito. pero cathartic yun pampawala na sama ng loob. Pero siyempre nga, pag nalabas mo na yung emotion nyo, nag-iyakan na kayo, it opens more doors for conciliation at bumubukas na yung damdamin. Biglang nailabas na yung galit. So, madali-dali ng pag-usapan yung solusyon sa problema. Yun yung sinasabi natin, by the way, sa mga nanonood, yung tinatawag natin transactional analysis. Kasi yan, lahat ng tao, may tatlong mental states yan Isip bata, yung hindi pa pwedeng makiusap kasi sarado isip galit Tapos, parent state, yun yung parang magulang na gustong manaway. Tapos, the final state is yung adult state, yung nasa tamang isip na siya na bukas na yung isip niya, pwede nang makinig. Kaya tama yung sinasabi ni Alan na minsan, lalabas na sama ng loob kasi nasa child state, Tapos pag nag-iyakan na yan, lumilipat sa pagiging bata, nagiging parang magulang na, nga naman pala, pati ako may kasalanan rin dito. So, nagiging adult na, doon na nagiging posible yung matinong usapan. So, after some years of doing it, sasabi ko nga sa'yo na namanhid na yung damdamin ko, Hindi na ako, wala na akong anger issues. Naging super patient na ako pag nagda-drive na ako. Birthday ka, sige, singit ka. Nakikinat ako. Tulungan pa kita, pepreno pa ako. So, yung mga kasama, mga kaibigan ko na nakakapag-drive ako sa sasakyan nila or naisasabay ko sila sa sasakyan ko, napapansin nila, uy, ang cool mo naman. Cool ka lang mag-drive, di ka naiinis doon. Sila naiinis Ako hindi ako naiinis. Pasok mo na. Tapos, just about in everything, dahil loaded ka na ng patience, walang problema. Pumila ng mahaba, walang problema. Parang may sumingin sa pila, walang problema yan. Life goes. Alin kayo, pasok kayo dito. Kung gusto nyo sumingin kayo. Nagagalit na pala yung sa likod kasi pasingit ako ng pasingit. Pero, gano'n yan in everything, magagamit. Malaking bagay. Malaking tulong sa akin. Totoo. Pero, naibala natin ang konti. I'm sure kasi marami sa mga nunod sa atin. Ikalawang beses ka na nila nakita. Alan, saan nanggaling yung sombrero? Paano, ano yung origin ng sombrero mo? Kasi, okay. Sige. Curious ako. Ikwento yan. Di ba curious kayo? Unang-una,
uh, nung pumasok ako as a barangay secretary, Mm. tawag doon, lagi kang visible ngayon. Yes. Dahil yung panahon ng pumasok ako, pandemic pa. So, andun yung ayuda natin everyday, nandun yung vaccination natin everyday, lagi akong nandun dyan. I was in demand. Kasi Yes, you ako, were. I was in charge of those things. So, I was in demand. People were always looking for me. So, sabi ko, gawa kaya tayo ng paraan para makikita na nila ako. Madi-distinguish nila ako from among the crowd. So, nagsuot tuloy ako ng sombrero. ng cowboy hat. Kasi, yung ibang hats before, it doesn't cut it. Medyo weird yung personality ko minsan. So, di pwede yung ball cap. Masyadong ordinary. Yeah. Di ka madi-distinguish from the crowd, right? Tapos, merong yung iba, tayong mga fedora, masyadong mga glamorous. So, sabi ko, sige, pag-cowboy hat tayo. So, it became my pandemic look. Including the beard. And the nga pala, mustache. yun ikaw And yung tatanong ko. the long hair. Mahaba ang buhok ko. So, since pandemic, hindi na ako nag-shave ng beard at saka Maintenance na lang. pakunti-kunting maintenance. Pag lumagpas dito, putol. Ganun lang kasimple. So, simula nun, sabi naman ng misis ko, bagay daw sa akin. Gusto niya yung may bypass. So, okay then. So, pinagpatuloy na. Yan. Alam nyo na kung ano yung pinagmulan ng sombrero ni Alan. Pandemic. So, kung makita nyo siya sa mall, halimbawa, may nakasundo, parang kilala ko yun eh. Oo. Tanggal ko lang to pag natutulog ako tsaka maliligo. Ayos. Lagi cowboy hat. Yeah. So, tulad na nabanggit mo, isa sa pinakamahirap na nahawakan mong kaso yung 8 million na Yes. na Di ba siya mahirap? Actually, ang dali-dali nga nun. Parang 5 minutes lang yun kasi they came in and they're willing to settle in the first place. They just need a formal settlement. So parang, ano ang problema? Ano yung without naming names na, huwag na lang, no? Without naming names, ano yung challenging na nahawakan? Madaming challenging to the point na nag-aaway na dalawang tao, walang names, di ba? Dalawang tao. Di sila magkasundo. Okay. At nagmumurahan pa. What? Sa harap ko, sa opisinang to, mumurahan sila, nagba-bad finger sign. If these walls could talk. Okay, tapos? So, ang tagal na namin. Actually, ano na yun eh. I started at 2 p.m. Oo. Alas 10 na yun ng gabi. So, ubus na yung pasensya ko. Pagod na ako. Oh my I God. guess that was my 16th case for the day. 16. But the one that was the longest. Hindi, siya na yung last. Okay. Siya na yung last. So, Nine. okay, I was hoping na it would be easy. And then suddenly, naintindihan ko rin sila kasi sa schedule, nakasulat alas 4 eh. Biglang alas 10 na. So, it's just that, kaya nagtatagal ng ganun. Kasi nagtatagal din kami pag-usap. So, Ibig sabihin, matagal umangat doon sa adult stage. para kung dapat ang schedule nyo, ang allowance is 30 minutes lang. Yeah. Wala, umabot ng isang oras, umabot ng kalahating oras just to fix it up. Nangyari, mag-abot na ng gano'n. Maabot na ng alas 10, mainit na ulo ko, gutom na ako. Yes, of course. Wala ko Tapos lang tagalog siguro na mag-order muna tayo. Tapos ganun sila. Dumating sila na very combative talaga at Sa simula mukhang hindi maayos. Wow. So, nangyari, okay, so mahanap ako ng solusyon dun sa problema. And then, nakita ko yung solusyon. And then, later on, biglang sasabihin to find out in the end na hindi na pala issue yung problema. Okay. So, pag-uusapan na lang natin yung ibang problema.
Ha? What the? We're not here to talk about the other issues. We're here to talk about yung issue na ano yung sinulat mo sa regla. So yun, nainis ako, nagalit ako, Oh, naubos pasensya ko. I walked out. one of those rare times. I Okay. walked out. I slammed the table and walked out and told them, talk to somebody else. Yeah. Talk to somebody else. So, Oh, yun yung mahirap kasi I failed. Dahil sakam ako sa sarili kong emosyon. Naubos yung pasensya ko. Na hindi ko sila naayos or hindi ko man lang sila na-exit ng maayos. I walked out. It was wrong of me. Yun yung time that I truly failed. Masama ang loob ko. Yes. Pag-uwi ko, kailangan ko uminom. Dahil galit na rin ako. Galit tuloy ako eh. oh, So, ganun yung nangyari. So, I regret that. I regret that what happened there. Parang inisip ko lagi, yun ang mahirap eh, uuwi ka, you come back to the day. Kung ano yung mga nangyari, and then magsa-self-reflection ka, mag-introspection ka kung if you did the right thing. Yun yung mahirap doon. Kaya minsan, kailangan talaga medyo mag-unwind ka, lalo na sa isang katulad ko na umiinom ako. I need to do that just to relax and wind down. And so may mga times na, so this is a stressful job. So yung stress, pag hindi mo na-manage yung stress mo, magkakasakit ka sa puso. Kung hindi mo kayang i-manage yan. Kaya, pero nabitin tuloy ako. So, nag-walk out ka. Did they ever reconvene? no, they just dropped it. Wala na. They dropped it. Hindi na sila interesado. Ganun lang. Pwede palang maayos na After ganun. monopolizing your time for 9 hours, gutom ka na, pagod ka na. Yeah, tapos wala they just nang dropped it. They just dropped it. So, ganun yung nangyari. Okay, it's good we're not naming who they are. Kasi if I ever run into them, bahala kayo. Actually, mahirap din yung mga away pamilya kasi lalo yung mga emotions medyo highly charged. Ang hirap na nakikita mo yung magpamilya na nag-aaway. Lalo na kung mayroong bad words na involved. May bad words, may threats na involved. Ang hirap eh. Ang hirap nung nai-expose ka sa ganun. You don't want to normalize it in your life. But then, kaya parang you have to solve it para maging hindi normal yun. So, yun ang mga pinakamahihirap. It's a repeating, wala namang very special. They always repeat. Parang pare-pareho din naman yung menu ng mga flavor ng disputes. Ganun naman lagi, pare-pareho yan. Alam mo, naalala ko yung time na nakakukuha pa ako ng text galing sa'yo eh. Diba? Nasaan ba yung COVID na yan? Sa dami ng tao ang kinakausap ko sa panahon ito, dapat nagkaroon na ako pero wala naman ako nararamdaman. Naalala ko. Kasi nga, di ba nga, Oo. yun pa rin yung reflection ng personality. Oo. Kasi, simulang bata pa ako, non-conformist ako. Agreed. So, non-conformist ako, so, there was uso yung vaccination. I did not vaccinate. Ay, inggit ako sa'yo. Hindi ako nag-vaccinate. Ingit I was the one in charge of vaccination. I can have all the vaccines I want. Gusto mo, 20 doses pa, 30, bahala ka. Pero I didn't do that. Buti naman, may tayong batas na bawal ipilit. Yeah. Thank you. Bawal buti nga. ipilit. At ganon. So, maingat naman ako. Pero at the same time, meron akong rason kasi I believe in the old science, which is, ang vaccine, when one person is vaccinated, you remain
vaccinated for life. Yeah. Ano ka na, immune ka na dyan. Like yung smallpox natin. Pag nagkaroon ka na ng smallpox, ano ka na eh, for life na eh. Oo. For life na yun eh. Diba? Meron pa tayong mga tawag ng bulutong parties, diba? Pag may bulutong yung kalaro mo, punta kayo doon. Tapos doon, para magkabulutan na kayo lahat. Kasi pag gumaling kayo, that's it. Yan, tapos na yan. Habang bata pa, magkabulutan na yan. Virus din naman ng bulutong. Diba? But this time, this virus is different. It seems it's different from everything else kasi it requires you to boost up every now and then. Yun na nga eh. Yung bang Medyo- hindi lang isa, medyo weird. dalawa. So, I took a chance. I stood my ground. I go, I'm not gonna do this. Oh, by the way, I'm not gonna do this. tulad ng kaibigan namin dalawa, si Con, anti-vax din yun. Kaya hindi rin siya nagpaturok ni isang beses. Nagkasakit ba siya? Hindi. Nung galing mga basurerong pumupulot ng basura namin, kayo ba nagpapakuna? Sir, hindi po. Bakit? Takot po ako sa karayom. Ayun! Hindi ka nagpapakuna. Ba't kayo hindi ba't di kayo nagkakasakit? Sir, kung hawak mo ba naman yung basura araw-araw, syempre immune system na agad ka. Tibay. Naarawan kami, Yan, napawisan kami. Sabi, Yun ang super immune system, meron sila. Yung mga taong nandun sa mga, yung mga taong grasa, oh, diba? Yung mga Ang taong titibay grasa, nila. titibay ng mga yun. Pero merong pumapatay sa kanila. TB. Parang madami tayong mga inalagaang, inarugang mga taong grasa sa barangay dati. Nalagay natin sila sa mga bahay, anong tawag doon? Yung isolation. parang what do you call that? Bahay kanlungan ng DSWD, Okay. something like that. Mm. Ina-house namin sila, hindi yung nakakalat lang sila sa kalsada. Oh. And then we will learn after some time na namatay yung mga taong yun dahil sa TB. Meron pala silang TB. So mas malapit yun. Parang Dapat yun tayo, mas matakot tayo doon. Kasi nakakapatay. But anyway, may balik natin sa role mo as a public servant. Ika, moving forward, how do you see yourself, say, 3-4 years from now? Any chance na balang araw, siyang bilang kapitan? Hindi. Malay natin. Hindi natin alam kung ang bibigay sa atin ng tadhana. Bagay. We just have to, katulad ko na I do different things. Yes. We just have to be aware of the opportunities being presented to you. So, pag may door, pag-isipan mo, go o hindi go. So, natutunan kong mag-scenarios, yung mangyayari. But then, anything goes. Maybe we can raise it up next time. Maybe we'll join the council next time. Oh, yeah. Council. Yeah. Hindi, ano lang. I'd vote. Kagawad. Dahil subukan natin. Yeah. Kung tadhana natin yun, kung hindi natin tadhana, wala namang problema. I'm happy doing this. I'm already old enough. Baka Senior ka na. wala pa. Mukha lang. Oo, kasi puti. Pag tinanggal yung malabas na yan and everything else, yung bata ulit ako. thank you. I'm only 54 Okay. this year, 54. So, wala pa akong wrinkles. Oo nga, wala pa. So, yun, nababawasan lang. Oh, ayun, no? So, siguro, kung meron kang payo sa mga na retired or walang nagagawa sa village nila, sa barangay nila, na may pusong tumulong sa mga tao, tularan na po natin si Yeah, actually, we're looking for those people. I'm I'm looking for those. Kasi yung mga, ako retired customs broker ako. So, maaga ako nag-retire, kaya nagkaroon ako ng madaming panahon to do other things. Buhay retirado yung ginawa. So, nangyari, but then, madami kang natutunan sa academic life mo, and then madami kang natutunan sa corporate life mo, and somewhere else.
we need those kinds of people to help us in the barangay, in the community. Well, first of all, the HOA, Yeah. Homeowners Association needs you. Yan. Yeah. Kung meron kang knack for leadership, meron kang knack for community service, or simply you want to give back, para bang nabuhay ka for the longest time now, you just take and take. You don't care much about what's happening around you. Uh, Hopefully, time will come na you'd realize you'd like to do public service or community service. And then when that happens, first step would be the HOA. The HOA kasi, andun yung mga basic, yan yung grassroots eh. Diba? Ginawa natin yan, grassroots yan. Ang ganda ng mga away ng mga kapitbahay, dami ng mga problema. Iisip mo lagi yung development din ng OWA ninyo. Hindi nyo iniisip dyan yung what you can get, but what you can give. Yes. Tapos, you give even more. Walang sweldo yan eh. Totoo. Yung Totoo. OWA, walang sweldo. And it's a thankless job. It is. Thankless job. Ang dami mo nang binibigay. 100% ka na, nag-aabono ka na, and all of that. But in the end, minsan mali ka pa rin. So, may mga ganun. But then, meron namang appreciative sa mga efforts mo. But then, don't worry about it. Importante, you're happy with what you're doing and what you're giving. Satisfied ka. And then, move forward lang ng move forward. And after that, pag madami ka ng if you're happy with that, yung sa HOA lang, then it's okay. And then, pero kung gusto mo pa to go a little higher, to go to the next step, punta ka na ng barangay. Hindi mo kailangang maging opisyales o tumakbong kahit na ano. Hindi mo kailangang maging politiko para makatulong. Kasi usually sinasabi ng mga politiko, andito ako para tumulong. Well, pwede ka rin naman tumulong maski hindi ka magpupolitiko. Totoo yun. Pwede kang maglupon. Pwede kang mag-apply ng lupon. Pwede kang mag-apply for fire volunteer. Tulad Pwede ko. yan. Diba? Mga fire volunteer. Meron na tayo may fire volunteer ng Marcelo Meron na. After namin mag-usap ni Con, medyo nag-guide. And then, the new kapitan, yung kapatid ni Cap Chris, na si Cap Ian, naging vision niya yung fire volunteer. Wow. So, nagtayo siya sa sarili niya. And then, after that, pwede naman pumasok ka sa barangay, ibigay mo yung maitutulong mo sa barangay, or madami, pwede ka namang, kung senior citizen ka na, sumali ka sa senior citizen association. And then, there, seek to be an officer ng association para makatulong ka dun sa organization, makatulong ka sa vision ng organisasyon. And then meron pa, may PWD tayo. May association din yan, may officers din yan. Meron din tayong mga solo parents. May association din yan. Alam mo, politics, ang Pilipino eh. Very highly political. Yes, we are. Lahat ng bagay na grupo nilalagyan ng mga asosasyon. Wala tayong asosasyon ng mga manginginom. Saya nun. Parang may SWA, samahan ng walang asawa. Yan, may mga ganyan. Lahat na lang ng grupo. May mga asosasyon. So, yeah, you can do that. Iba-ibang klaseng mga association, yung community-based, makakatulong kayo. In short, get involved. Get involved, yes. Kailangan mo ng kilos. Kailangan mong galaw. Galaw-galaw lang. Para hindi magkasakit sa puso. Yeah. Maging healthy. Yeah. At mga kaibigan, dyan po tayo ngayon nagtatapos kasi napakaganda nung halimbawa ng buhay ni Alan, na nagkaroon ng first chance, second chance, tapos anong malay natin,
kung saan siya dalhin ng future para sa kanyang third chance. Mm. So, para sa ating mga nanonood, kung gusto niyo mag-iwan ng comment, please, binabasa namin. So, lalo na kung may suggestion kayo kung ano mga gusto niyong pag-usapan namin sa mga susunod na palabas, I hope I can invite you again kasi Yep. marami mahikwento si Alan. Remember, dating nag-serve din sa military. Yan. So, pwede niya rin ikwento yung experience niya doon. Kung hindi niyo alam, matinik din to na airsofter. Kung sakaling gusto niyo, usapan niya yung mga karanasan niya doon. No? At saka health buff siya dati. Dahil nagbibisikleta eh. Talagang And I was a racer. So yung race, yun. kailangan remote workout. control. And then, Usapan niya rin yun. Ang dami niya pwedeng pag-usapan. So, let me know kung ano yung gusto niyong in the future mga pag-usapan niya. Of course, we will set the schedule kasi busy rin siya. Kita niyo 9 hours inabot yung isang kaso. Meron namang 5 minutes lang tapos na. Mm. Yan ang buhay ng isang lupong tagapamayapa. So, again, maraming salamat Alan sa oras Salamat na din. binigay mo sa amin. Yep. At sana, tandaan natin that learning is a never-ending journey with limitless vistas.